Sabi ko, hindi pwede na hindi natin kunin si Sabi pa nga nila, ay Luis, baka may problema sa budget. Hindi. Sabi ko, ako magbabayad sa talent fee. In fact, I came close na dapat magko-quit ako dahil hindi biro yung naging pagod ko doon. Kasi muntikan na ako lumipat sa GMA dahil ako dapat mag-host ng Starstruck. Sa lahat ng mga kalaki natin dyan, babalik ang It's Your Lucky Day. Hi guys! Sino papakinggan natin? Sarili ko. Dahil ang gagawin natin ngayon sa Lucky TV Luis Listens, looking back, no, nasa 20 plus years na ako sa industriya. And most of those 23 plus years, hosting ginagawa ko. From talent, reality, game show, variety, showbiz-oriented talk show. Wow, halos lahat nagawa ko na rin. So babalikan ko halos lahat ng mga show na nagawa ko at i-rate ko siya kung gaano ako kasaya o special yung show na yon para sa akin. At ilagay nyo rin sa comments ngayon pa lang kung ano yung favorite show ko na ginawa ko, na pinaka na-enjoy nyo at talagang tinutukan nyo na addict kayo sa show na yun. Special mention, unahan ko na Mix kasi hosting yun eh. Hey, this is Lucky Manzano. The number 5 song is Joe. Doon nagsimula ang lahat. Nung nag-mix ako, I think 2002, 2003, inoferan pa ako ng ibang music channel. Hindi ko na sasabihin, pero inoferan ako. Nung nalaman nila na nag-offer sa akin ng Mix, nag-counter offer sila, pero kumbaga binanggit ko na yung palabra de honor ko si Mix. At medyo ano pa ako noon, kalbo, payat pa ako noon. Happy kayo, napayat pa ako noon. And doon ako natuto talaga. Kahit na sobrang busy ako, hindi ko pa rin binitawan ng Mix. Kaya lang ako natapos sa Mix, kwento ko na rin, mabilis lang to, is dahil nag-deal or no deal na ako. 10 years na ako sa Mix noon. At sinabi nung sina Sir Andre, sina Miss Ina, which naintindihan ko naman, nag-iba na yung image ko dahil sa deal or no deal. Kasi medyo nag-mature talaga yon yung atake ko sa deal or no deal. Kaya kumbaga, medyo nalampasan ko na yung demographic ng Mix. Pero very special mention talaga sa akin ng Mix. In fact, si Joan Angeles na head ng vlog ko, na nakikita nyo, pinapost ko ang aking anak-anakan, una kong nakilala sa Mix. Diba? Unang-una, dami naging boyfriend yan sa Mix. Marami. Camera, audio, catering, eggsy, lahat naging boyfriend mo sa Mix. Kumbaga sa pugita. Wala ka nga naging boyfriend, di ba? Wala ka naging boyfriend. Ba't ka crab mentality? Ba't ka nangihila? Todo bigay sila pagdating sa ating dance floor at bawat isa sa kanila ay may napaka-inspiring na kwento. Kung sino sila, panoorin natin to. ASAP ang pinaka-mainstream ko. Unang-unang mainstream ko sa ABS-CBN. At kasama pa rin si Daddy. Yung intro ko sa ASAP, parang naka-harness ako. Nag-swing ako pababa, tapos si Daddy, tapos si mga hunks, kung hindi ako nagkakamali, babanggain ko, tapos itutuloy-tuloy ko yung spiel ko. Doon ako unang-unang natuto ng variety show. Iba kasi yung demand ng VJ, iba yung demand ng variety show. So yun, ASAP, unfortunately para sa inyo, nag-perform din ako sa ASAP. Doon din nabuo ang Kanto Boys. And siguro, more importantly, doon nabuo ang napakaraming friendship namin sa ASAP. Kaya marami akong naging kaibigan sa industriya ay dahil doon sa ASAP. Doon, bukod sa Mix, doon nabuo talaga yung samahan namin na ako, si Nikki, si Shaina, si Iya, si John Prats, si Piolo, The Hunks. Doon nabuo. And of course, sina Tito Gary, Tito Martin, nabuo dahil sa pundasyon ng ASAP. Pero bakit nga hindi ka naging miyembro ng The Hunks? Para mag-shine sila. Siyempre, isipin mo, Piolo, Deether, Jericho, BJ, Carlos. Tapos ilalagay mo ako. Ano mangyayari sa kanila? Di background sila. Malayo sila. Defocus pa nga sila, most probably. Naging ako, honorary member ng The Hunks. Paano? Nag-sitcom kami na Bora. Nalala niyo yung Bora, yung Sons of the Beach. Tapos ako yung sinama. So although hindi ako yung Hunks talaga, sinama ako doon sa barkada na ngayon. Ngayon, ako yung The Chunk. Yes, The Chunks ako ngayon. Kung medyo mas may edad kayo ng konti sa ASAP, kung naaalala nyo, tumatambay kami sa gilid ng stage. Pag may nagper-perform nun, kahit sino ka pa, kahit Tito Gary ka, o baguhan ka sa industriya, pag sumalang ka at nandun kami lahat magbabarkada, yari ka, aasarin ka namin.
Pero happy-happy yung time na yon sa ASAP. Simple lang ang gagawin natin. Ang gagawin natin ay... Hep, hep! Hey! Tarush! Wawawi. Nung time na si Tito Willie ay nagpahinga from Wawawi, may mga bagay na nangyari. Ang unang-unang pina-host ay ang Canto Boys. Yun yung time na kasagsagan ng Canto Boys. Ako, Billy, Vong, Lloydie. Tapos kaming apat ang pinag-host ng Wawawi. Biglaan to kasi ang dami kong ginagawang show nun. Apat, Wawawi, Pilipinas Got Talent, Panahon Ko To, nag-aasap ako, nagmi-mix ako, grabe. Pero doon ko na-realize kung ano yung na-enjoy ko sa game show. Doon ako na-in love sa game show. Doon ako na-in love sa energy ng noontime. So, apat kami, nakita nila, ginawa nilang tigda-dalawa. Paminsan-minsan, ako tsaka si Lloydie, ako si Bong, hindi kaya silang dalawa. Tapos, ang naiwan ako. So, for 3 months, more or less, ako solo ang nag-host ng Wawawi. Kasama yung mga girls, si Mama Poke, si Mariel, si Val. At naramdaman ko, doon ko na-realize na ang dream ko bilang isang host or game show host ay magkaroon ng noontime show o hindi kaya yung game show na sariling amin. Yeah, so ladies and gentlemen, may we present the Magic Circle of 10 ng Star Circle Teen Quest. Star Circle Quest, muntikan nang hindi mapunta sa akin yan. Bakit? Kasi muntikan na ako lumipat sa GMA dahil ako dapat mag-host ng Starstruck. Naalala ko, nung nag-aasap na ako, may nakausap ako from tiga GMA, tapos sinabi sa akin na, why not, may offer kami sa'yo, Starstruck. Nung time na yon, babalikan ko lang ng konti. Nung time na yon, ang partner ko, ang significant other ko ng time na yun was Nancy Castiglione. So, siya rin ay kinukuhang host, dahil kapuso siya nun. Siya ay kinukuhang host ng Starstruck. So, ang sinasabi is kaming dalawa yung mag-host ng Starstruck. So, nakapag-usap kami, narinig ko yung plano. Tapos, it turns out, may plano din palang ABS ng ganong klaseng talent search show. Tapos sabi nila, ay, eksakto, alam namin, nakipag-usap ka, pero meron din kaming ginawa para sa'yo. Yun yung Star Circle Quest. At doon nabuo ang mga sina Sandara, sina Hero, sina Joseph, si Melissa. Sobrang dami. Yun yung unang-una kong talent reality show. And it's a safe assumption na ang lakas nun ng Star Circle Quest, lalong-lalo na yung Hero-san. Kasagsagan ng F4 yun. I think yun yung emergence, yung frenzy ng Korean shows, mga Korean novela, mga yan. Kaya grabe yung dating ng Star Circle Quest. Madami ding napanalunan na awards ng Star Circle Quest. Bea and John Lloyd. Alam mo, Manzano, Yes, Nex. talagang kinilig ako sa tambalan ng mga yan eh. Sipin mo bawat titigan ng mga mata nila, bawat lapit nila para yumakap, at bawat halikan nila, inabangan, di lang ikaw, Webster. Lahat inaabangan yan. Oo naman. Pero ang tanong ngayon, sino kaya ang susunod sa mga yapak nila? Yan ang misyon ng Cupids. Cupids, kami ni Ann. The search for the next love team. Ano to? Kumbaga dating na parang to some degree may pagka-PBB ng konti. Kumanta ng theme song, Josh Santana at Nikki Hill. Naalala ko pa. At ang babata pa ng mga artista dito. Ang naalala ko, nandito si Andrea Torres, si Alwin, si Jill. Sino pa? Basta sobrang daming mga bata. It was a one-time show. Pero na-enjoy ko itong gawin, Cupids. Hindi lahat naaalala tong show na to. Please welcome Luis Manzano. Hello, housemates! Hello? Hi, Nag-host ako ng Pinoy Big Brother, hindi alam ng ibang mga tao. Kasi pag nagkakaroon ng mga teaser ng Big Brother, nakikita ko online, sinasabi nila, bakit hindi niya ipag-host si Luis ng Pinoy Big Brother? Bakit hindi siya itry? Nag-host ako, nakailang season ako ng Big Brother. In fact, pinapasok ako sa bahay ni Kuya ng less than 24 hours. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung batch ni Robbie at ni EJ, kung saan nanalo si EJ, kung hindi ako nagkakamali. Doon ako pinapasok. Tapos, ang ginawa sa akin task ni Kuya, alam na alam nila sa production na hindi pa ako natutulog nung live. Segue ako sa maraming trabaho. Tapos alam nila na antok na ako na pagkatapos nung live namin ni Mariel, papatulugin na, uwing-uwi na ako. Pero ang ginawa nila, pinasok nila ako sa bahay ni Kuya. Tapos ang task sa akin ni Kuya, kailangan mauna silang matulog lahat. Isipin niyo yun, 1 to 10, hayop na yung antok ko. Pero yung binigay na task sa akin. Pero nung medyo pa midnight na, tinawag ako sa confession room. Tapos sinabihan ako na parang, Luis, di ba yung boses ni Kuya? Luis, meron kang 1 minute para lumabas ng aking bahay.
So, karipas ako ng takbo. So, doon ako nakalabas ng bahay ni Kuya. So, yes, naka-host ako. Pero para sa akin, iba yung nabibigay ng ibang mga hosts ng PBB. Iba yung tensyon na nakasanayan nila. Kung ako kasi mangungulit lang ako eh. Kasi very important part ng PBB is yung tension, lalo na pag-eviction. Parang ako matatawa lang ako eh. At kasama natin ngayon ang pinakabagong abangan on primetime, Miss Jewel Mish. Hello, welcome to E-Live. Thank you! E-Live, alam niyo mahirap para sa akin, lalong-lalo na yung edad ko. Mahirap mag-host ng showbiz-oriented talk show. Lalong-lalo na pag yung guest mo, medyo mas may edad ng konti. Kasi ako, it might be a bit weird kung ako yung subject, tapos yung nag-i-interview sa akin, mas bata. Tapos sinusubukan na busisiin ang buhay ko. Siyempre may hierarchy pa rin yan, may respeto pa rin yan. So it was very difficult for me. Yung mangulit ng bisita, walang problema. Obviously, yun ang ginagawa ko sa show. Pero sabihin mo na tatry mong buklatin ang kwento, ang pagkatao, paiyakin mo, mga ganyan. You can only do so much sa E-Live. Although, nagka-award din naman ako sa showbiz-oriented talk show dahil sa E-Live. Pero it was very challenging. Hindi mo basta yung, papaiyakin mo yung bisita mo. Hindi ganun eh. Yun ang kwento ng E-Live. Welcome to Panahon Ko To, ang game show ng buhay ko! PKT, Panahon Ko To was a game show ahead of its time. Kung ngayon mo gawin yun, hit na hit din yun. Panahon Ko To sa mga nakakaalala, may 3 contestants kada team, iba-ibang age bracket. So yung questions grouped into different decades. Tapos may galawan yun at lahat-lahat. So feeling ko, ang co-host ko dito si Billy Boy. Kasabay nito ang Pilipinas Got Talent. So feeling ko it was ahead of its time, pero ang sarap sumagot kasi all the questions basically is a flashback sa mga napagdaanan. Pag sinabi namin ng questions, kunwari, 90s to 2000s, pupunta yung pinakabata sa harap. O hindi kaya 80s to 90s, yung pinaka-senior pupunta sa harap. Pero yun, isang malupit na game show. Panahon ko to, game show ng buhay ko. Ay nako, nagagalingan na pala kayo sa ganyan. Bali wala ba sa'yo yan? Ganyan na ganyan ako, may dengue ako. Wow, PGT. Ito yung kasagsagan din, kasabay ng Panahon Ko To. Kami ni Billy Boy magkasama, nakarami kami ng Pilipinas Got Talent. Nakakapagod tong show na to. Diyos ko, nakakapagod para sa lahat, obviously, para sa production. Pero napakahirap kasi dito is kami ni Billy Boy, nakatayo kami sa side stage buong araw. Simula namin umaga hanggang gabi. Siyempre yung mga judge, nakakapagod din, pero sila nakaupo. Tapos kami nakatayo habang may bawat performance. Pero dahil sa PGT, naikot namin ng buong Pilipinas. Marami din kaming nakilala. At siguro maraming natulungan ang PGT dahil sa daming napanalunan. Pero kung babalikan ko, lahat ng naging PGT, lahat magagaling, especially mga nag-champion. Pero iba ang nangyari, iba ang galing, iba yung tuloy-tuloy na ginagawa ng El Gama Penumbra. Yung shadow dancers, hindi biro. In fact, up to now, nagkakaroon sila ng mga international performances kung hindi ako nagkakamali. So, nakaka-proud maging part na napanood ko live o yung simula ng El Gama Penumbra. Hosted by celebrity prankster Luis Manzano and cosplay queen Alodia Goshenfiao. Ang fun and only show kung saan saya ang bida. At talaga namang nakakalol ka! Laugh out loud! Oo nga, no? Diba, hindi ko na maalala tong LOL. Ginawa ko nga pala tong LOL. Ang Laugh Out Loud, ang co-host ko dito si Alodia Goshenfiao. Gag show. Kumbaga sinubukan namin karoon ng medyo wow, mali. May isang show na kumbaga inspired by, hindi ko maalala. Pero ito, may mga pranks kami ginagawa. Tapos may barkada na nanonood ng pranks. Binibigyan namin ng alak, binibigyan namin ng chips. Tapos kinukuha namin yung mga reaksyon nila habang nanonood ng mga pranks. Iba yung pagpapasaya din ng LOL. Oo nga, ginawa ko nga pala to. Sinushoot namin to sa loob ng bahay ni Kuya. 355,000 pesos. Is it a deal or no deal? Ito yung sinasabi ko, na ito yung first foray ko sa ganitong klaseng game show. Lahat tayo familiar sa Deal or No Deal. Dahil ang pinanggalingan yan is si Miss Chris Aquino. At tumatak talaga sa kanya yan. In fact, nag-guest pa kay Chris, isa sa mga hosts ng Deal or No Deal US, si Howie Mandel. So ito yung parang first biggest game show na binigay sa akin ng ABS-CBN. At ito ngayon nagbago ng image ko. Nagpabago dahil nakasuit pa ako niyan, formal-formalan. To be part of a franchise that big,
doon nagsimula ang lahat. Marami kaming version na ginawa ng Deal or No Deal. Yung unang-una, tapos meron yung celebrities naglalaro, meron yung celebrities may hawak ng briefcase, umabot kami sa mga barangay, na hayop ang init. Pero nakapaglaro kami kasama yung mga talagang actual players sa mga barangay. Iba yung training or iba yung experience ng Deal or No Deal na up to now, hinahanap pa rin sa akin. I guess much more na hinahanap yun kay Chris dahil siya naman talaga nagsimula ng Deal or No Deal sa Pilipinas. At the best ang feeling kung siya ang napiling. Sarah G. Live after Rated K. Pagod din to. Well, mas pagod si Sarah, obviously. Pero yung Sarah G Live kasi was Sunday night. So isipin nyo, nag-aasap ako, hindi ako alis ng ABS, tapos magla-live pa ako ng Sunday night. So this was a chance for Sarah. Alam natin kung gaano kalupit si Sarah as a performer. So ABS, obviously, Sarah G Live, wanted to give her own show. Mas ma-showcase pa lalo, ang galing ni Sarah. So, ano to? Sunday nights with Miss Sarah Geronimo. Kumbaga, dito rin, isa to sa mga nagpabuo ng friendship namin ni Cyrus. Hi, Cyrus. Sana may interview kita soon. Please welcome your host, Luis Manzano. Wap! Dali. Nagbabalik tayo eh. Na-miss nyo kami. Dapat masaya tayo. Music! Wow. Ako feeling ko, isa to sa mga highlights na kahit matagal na ako sa TV, isa to sa mga nagpa-household name sa akin, ang Minute to Win It. Para sa akin, kumbaga up to now, pag si Minute to Win It, nandiyan pa rin yan. Ito yung nagpatatak talaga sa tao. Feeling ko more than Deal or No Deal. Baka siguro kasi hindi ako yung unang host ng Deal or No Deal. So palagi nandun yung tatak kay Chris. Pero ako yung pinakauna ng Minute. Iba pa yung format dati. Kung naalala nyo, ang Minute to Win It dati, imbes na yung nakikita nyo ngayon na Last Man Standing, dati may money tree pa yan. Bawat challenge may corresponding amount na pwede yung maiuwi, pwede ka umatras kung hindi mo na kaya, gaganyan-ganyan. Naglaro pa ako sa Minute to Win It dati, ang nag-host si Tony. Yung prize, kung hindi ako nagkakamali, mapupunta sa mga nasalanta ng Yolanda. But ito yung feeling ko nagpatatak talaga sa akin. And after all the variations ng Minute to Win It, para sa akin ang pinaka-successful ay yung kasama ko na si Long at si Negi. Dahil palagi silang guest, suki sila. At si Long at Negi nanalo ng 1 million yan. Baka di nyo maalala, nanalo si Long at Negi ng 1 million pesos sa ping-pong sa baso. Tapos tinanong ako ng production, Luis, gusto mo ba mag-co-host? Sabi ko, oo, kunin natin si Long at si Negi. So I can proudly say na nung last few seasons ng Minute to Win It, sila na yung nagdadala ng show. Kung masaya dati ang Minute to Win It sa mga guests, nung naging Long at Negi na ang co-host ko, super times 10, times 100 ang naging saya. At nung last day na namin, nag-thank you pa ako sa kanila dahil cargo nila yung show. So thank you very much, Long at Negi. Muling maririnig ng mundo ang ipinagmamalaking boses ng Pilipino, the voice of the Philippines. Ang dami naming season na ginawa nito. It's one of those, nakakapagod kasi kailangan namin nakatayo doon sa family area, standby area. Kakatuwa pag nakikita ko yung mga dating mga chikiting, di ba? Sabi ko nga, sina Darren, sina Laika, JK, kahit hindi masyado chikiting, sina Daryl, na ngayon, di ba, na they have made a name for themselves in the industry. Marami sa mga bagets ngayon, hindi nyo alam na si Kathy Gonzaga, si Robbie is constant sa The Voice. Hindi naman nawawala yan si Robbie. Pero si Kathy Gonzaga, minsan na naging host ng The Voice. Recently, kinagulat ng napakaraming tao na si Kim Chu pala. In fact, ito yung unang-unang award ni Kim pagdating sa hosting. Kasi naalala ko nung awards night na nanalo kami ni Robbie nag-decide kami na yung award namin ibigay kay Kim. Kasi yun yung first hosting award niya. Yeng Constantino ay nag-host din sa The Voice at hanggang sa nagtuloy-tuloy na kay Bianca, Robbie, and among others. Magkikita pa tayo. Ito ang Celebrity Playtime! Masaya to ang Celebrity Playtime. Si Billy Boy kasi, he had to leave. I think nung nagsi-Celebrity Playtime si Billy Boy, biglang in-offer sa kanya yung Your Face Sounds Familiar. So, parang kinailangan niya tanggapin yun. So tinawagan ako biglaan para sa Celebrity Playtime. Masaya tong show na to. Isa to sa mga gusto kong ibalik. At gusto ko rin kasi, yung title naman Celebrity Playtime. Pero kung sakasakali man bumalik to, sana makapaglaro with regular people. Yun yung gusto ko sa mga game show. Masaya pag may artist, pero sa bawat game show na ginawa ko, gusto ko bigyan ng priority talaga yung mga regular players.
So, masaya to. Ang daming naging masayang Christmas party, birthday party, etc. dahil sa Celebrity Playtime, dahil sa mga games na ginawa namin. Magkikita pa tayo next time. Dito pa rin sa... Ay, minahal ko tong show na to, tong Family Feud. Napakasarap kasi na pag fan ka ng show, tapos ikaw gagawa ng show. Matagal din ang tinakbo ng Family Feud. Saturday, Sunday lang kami, pero ang saya kasi every answer is a potential punchline. Yun yung pinakagusto ko sa Family Feud. Ang sarap tumawa. Yung akala mo tama na yung maririnig mo. Ito, trivia tungkol sa Family Feud. Hindi kailangan tama ang maging sagot mo. Pag sinabi namin na tinanong namin ng 100 tao, ibig sabihin, kung ano man ang sagot ng 100 tao, yun ang magiging base ng board natin. So for example, trivia, kasi yung iba tinatanong, hindi naman tama yung sagot na yun na. Hindi, wala kaming ganon. Pag kunwari sinabi natin na tinanong namin ng 100 tao na 1 plus 1 equals, kung ang sinagot nila 3 or 4, kunwari lang, hindi siya tama, pero kung yun ang lumabas sa survey na ginawa namin, yun ang kailangan namin ilagay sa board. Para kung sakasakali man may kumwestiyon, kunwari contestant, kahit sino man, mali naman yun Oo, pero tinanong talaga namin ng 100 tao. So meaning, may kopya kami ng mga survey na ginawa. Kahit gaano ka outrageous yung sagot, basta may kopya kami na yun ang sinagot, yun ang amount of people who answered that way, yun ang ilalagay namin sa boards. It really depends dun sa sagot ng mga tao, dun sa survey na 100 tao. Pag itong tibdin mo ibinuka, may pangalan nakasulat dyan. Ang tanong, ano pa ba ang mga pangalan na nakasulat sa iyong puso, Visceral? Naguguluhan ako, Luis. Naguguluhan ako talaga. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong makapag-isip-isip. It's Showtime, naging judge ako sa It's Showtime. Nag-host ako a few times, siguro mga 2 or 3, at doon ko naramdaman na naman yung kiliti ng saya ng noontime. Palagi, may magic para sa akin ng noontime. Dahil siguro, kinalakihan ko yan, yung noontime shows. Basta pag nag-showtime ako, nararamdaman ko talaga yung energy ng madlang people. The biggest dance competition in the world. Nasa Pilipinas na. World of Dance Philippines. Yung World of Dance. Ang host ko dito, si Pia Wurtzbach. Isa to sa mga unang-unang hosting gigs ni Pia. Kung di nyo napapansin, si Pia nung una, nanginginig ang kamay niyan nung nag-host. In fact, sobrang kabado si Pia nung ginagawa niyang World of Dance. At sa mga nanonood dyan, kung naalala niyo, sinurprise ko yung mga judges noon. Sumayaw ako bilang si Masked Rider. Di nila alam, hindi alam na ibang mga production. Sumalang ako, naka-mask. Masked Rider nga, di ba? Tapos nag-sexy dance ako. Gulong-gulo sila sa nangyayari. Hanggang si Billy, yung una nakapansin na, ay, galaw ni Luluboy yun So, World of Dance, it's good. Ito totoo to. Nasanay tayo mga Pinoy palagi na singing contest. Dahil sabi nga, bawat kanto sa Pinas, merong magagaling na concert-level singers. Bawat kanto, bawat inuman, at least 3 to 5 magagaling na singers. But it's about time na we gave the proper spotlight, the proper venue for them to shine, ang mga dancers natin. Sabi ko nga mga dancers, sila ang nagdadala ng energy sa bawat variety show. And I will fully appreciate the dancers na sa World of Dance, hindi sila yung basta na sa likod ng artist. This time, sila yung bidang-bida. Kaya mas na-appreciate ko yung gustong gawin ng World of Dance. Luis! Your turn! When the stage turns, it's time for Your Moment. Ay, Diyos ko, ang Your Moment. Hindi biro ang pagod. Ang pagod ng Your Moment. Ang gusto ng ABS sa Your Moment, dahil nasanay tayo sa franchises, ginagawa ng ABS and GMA, is to create our own show na pwedeng i-franchise ng ibang bansa. Naalala niyo ba yung Your Moment? At yung umiikot yung stage, 'di ba? May singing, may dancing portion. Sinushoot namin yun sa Bulacan, sa sound stage, sa ABS Bulacan. Hindi madali yung logistics na yun. In fact, I came close na dapat magko-quit ako sa Your Moment dahil hindi biro yung naging pagod ko doon sa Your Moment. In fact, ang nanalo pa at naging part din ng The Voice sa Your Moment ay si Kokoy Baldo. Brother Koy, rest in peace. Alam mo, love ko yan si Brother Kokoy. At yung banda niya, ang One Gapang, sila ang nanalo. So yun yung mga huling beses na nakita ko si Brother Kokoy bago nangyari yung hindi inaasahan. Kaya Brother Koy, love you. Good evening, Kapamilliard!
Yes! Wow! Napakasarap sabihin nun, ka-familiars. At ako, napakasaya ko lang dahil ngayong gabi magkakasama tayo dito sa Your Face Sounds Familiar! Eto, ang original host nito ay si Billy Boy. Tumatak din to kay Billy Boy. Pero nung hinost ko, dahil I think si Billy Boy, ito na yata yung medyo lumipat yata siya. Tapos kinailangan gawin ng ABS. So I took over Your Face Sounds Familiar. Ako kasi natakot ako sa prosthetics dahil napagdaanan ko na yan nung teleserye. Meron na akong trauma sa prosthetics. Pero pag nakikita mo yung effort ng mga contestants, hayop. Ako, anytime pwede ako dumating sa set, ganyan. Sila umaga pa lang. Bukod sa rehearsal, may prosthetics pa. Alam, ang prosthetics ba, akala nyo madaling tanggalin yan? Napakahirap din yan. At sa Your Face Sounds Familiar, nag-perform din ako bilang Andrew E. ng Andrew Ford Medina na may konting prosthetics. Sabi ni Luis, naiiyak ako nilang gumagano sa utak ko. Parang naiiyak ka, Kuya Yani. Anong meron? Kuya Yani, parang naiiyak ka. Ako naiiyak ka. Ako naiiyak ka. Parang wala na ako sariling feelings. Minahal ko itong show na to. Lalong-lalo na yung first season. Well, actually, all seasons ng I Can See Your Voice. Yung first kasi, doon namin nabuo kung ano yung gustong makita sa show. At alam ko, para sa akin, isa sa mga pinaka-tumatak sa I Can See Your Voice, walang iba, si Kuya Bayani. Dahil sa aswang joke niya. Hindi biro yung ginawa ni Kuya Bayani para sa I Can See Your Voice. Pero alam niyo ba, hindi part talaga si Kuya Bayani ng original na I Can See Your Voice. Nag-absent nung time na yon si Kian Cipriano. Nagkataon na nung nag-absent si Kian, naghahanap sila kung sino pwedeng pumalit just for that taping. Si Kuya Bayani kinuha nila. Nung nag-taping na kami, I'm a fan of Kuya Bayani. Bago pa ang I Can See Your Voice, fan na ako ng comedy, ng old school comedy ni Kuya Bayani. Nung nakita ko nagwo-work, sabi ko, hindi pwede na hindi natin kunin si Kuya Bayani Agbayani. Tapos sabi pa nga nila, ay Luis, baka may problema sa budget. Hindi. Sabi ko, ako magbabayad sa talent fee ni Kuya Bayani Agbayani. Dati pa to ito yung unang-unang season. Turns out, okay naman. Sila naman nagbayad. Okay, pero 'di ba? Iba yung naging reiterations ng I Can See Your Voice. Iba yung mga versions niya. Di namin alam na magiging ganong kahit ang I Can See Your Voice, lalong-lalo na sa mga OFWs. Grabe yung lakas. Sabi nga ni Kuya Bayani, tanggap na raw niya na hindi na siya sikat. Nakakapag-mall na siya na wala na siya nakakapagpa-picture sa kanya. Dumadaan daw siya ng isang public event na hindi na siya kilala. Pero nung I Can See daw, kahit bata, pinagkakagulo na siya, di na raw siya makalakad sa mga mall. So, ganun yung effect na naging ng I Can See sa amin. First time sa lahat ng shows ng ABS-CBN, kahit sa buong industriya, hindi pa tayo natatapos ng unang episode. Ma-a-announce natin ang huling 2 linggo. Ay, iniyakan ko to. 12 days, biglaan to. Biglaan namin ginawa ang It's Your Lucky Day. Kaya ako umiyak. Medyo nakakagulat kung isipin nyo, di ba? Na 12 days lang, pero bakit ang emotional ko, lalo, kaming lahat. Dahil siguro sa sobrang biglaan, binuhos namin lahat ng kaya namin gawin sa It's Your Lucky Day. At sabi ko nga, babalikan ko, ang dream ko talaga, noontime na original. Yun ang dream ko. So, actually, nagre-rehearse pa lang kami, or yung opening pa lang ng first day, hindi lang halata, pero yung nagka-theme song kami, mangiyak-ngiyak na ako. First body pa lang yun, yung unang labas. Kasi it was a dream come true para sa akin. And para sa amin lahat, kaya kami naging ganun ka-emotional. The fact lang na ang tagal na, ilang years na yun, mga 1 year plus na, It's Your Lucky Day, hinahanap pa rin kami. So thank you. Malay naman natin, di ba? So sa lahat ng mga ka-lucky natin dyan, fingers crossed, tingnan natin, malay niyo magbabalik ang It's Your Lucky Day. Rainbow na! Rainbow Rumble! Ngayong July 20 at 21 na! Kamay sa baba. Talagang baba talaga. Show ko. Pag show ko, baba kailangan. Rainbow Rumble. Rainbow Rumble, bago yan. Isa sa mga nag-hit sa It's Your Lucky Day ay yung potluck. Na-miss ng mga Pinoy ang trivia game show. Diba? Mga game ka na ba? Hindi na siya purely game of chance or luck. Yung talaga may intellect na. Na-miss natin yung mga Battle of the Brains. Diba? Yung mga ganun dati. Yung mga ganung klaseng tanungan. So, eto yung binalik ng Rainbow Rumble. Ang to concept ni Direk Willie Cuevas. Ang Trinithink. Kasi as of this vlog, naka-tape na kami ng 2 episodes. At tawa lang kami ng tawa. Kasama ko si Negi. So, we're hoping na people appreciate Rainbow Rumble. Marami kang naiisip. Minsan pagkatapos ng taping, magte-text ako. May maiisip ako. Te-text ko si Direk Willie, si Miss Joy, si Direk Prati. I mean, naisip ako, ganito gawin natin. And yun yung maganda. It's a collaboration ng utak namin lahat. And ito, gusto ko lang bagitin ito. Si Direk Willie ang nag-conceptualize ng Rainbow Rumble. Usually kasi pagka gumagawa ka ng ganyan, di ba, very protective ka sa idea mo.
Kasi baby mo yun eh. Ikaw nag-isip, di ba? Pero si Direk Wills, gusto ko lang ibigay yan. Si Direk Willie, kumbaga he's very, open sa suggestions. Pag sinabi ko, Direk, may naisip ako, pwede natin gawin to. Ay, oo nga, pwede. Pagdating ko sa taping the next day, napag-aralan na nila, i-implement na nila yung naisip ko. So, ang ganda. So, Direk Wills, congratulations. Lahat ng yan, ang rank ko, 10 out of 10. Bakit? Lahat yan nakapag-contribute sa kung sino man ako ngayon. Wala akong pipiliin na, eto yung pinakamasaya. Lahat yan masaya. Lahat yan may up moment. Lahat yan may down moment. Lahat ng show na yan, nabulol ako. Lahat ng show na yan, I did an okay job. Pero I think everything leads you to where you're supposed to be. Yung mga pagkakalat ko nung una sa mix na parang gangsta, English ako, ganyan. It forms you. It's a learning process. And even up to Rainbow Rumble, after 23, 25 years in the industry, I'm still learning. And you're part of that experience. So sa lahat ng mga kasama ko since day one sa mix, hanggang sa lahat ng mga show. Kung may nakalimutan man ako, sorry. So since day one, very first mix, up to now na nag-Rainbow Rumble ako sa lahat ng mga nakasama ko throughout the journey. Thank you very much, guys. At masayang balikan kasi kahit pa paano, mukha naman may naiambag ako sa industriya. At one point, looking back, ito yung ginawa ko for 20 plus years. Did I make an impact sa audience? Did I make an impact sa co-actors, co-hosts ko? Mukha naman kahit pa paano. But then, ang showbiz, gulong lang yan. Darating ang time na hindi na ako hahanapin. Darating ang time na hindi na ako yung pinaka-visible or in demand. But yung next generation, sila na yung lalampas pa sa mga nagawa naming past generations of hosts. Kaya naman, thank you for this throwback. At nagtataka kayo, nasaan tayo ngayon? Iba tayo. Thank you very much sa UM Kitchen Studios for having us today. First time ko dito, pero definitely not the last. So for all the other content creators, or hindi kayo looking for a space na, kaya nga Kitchen Studios, dahil hindi nyo pa nakikita, may kitchen setup tayo dito. So kung meron pa kayong mga tutorials na kailangan, or simple content, this is the best spot para sa inyo. So thank you, UM Kitchen Studios. God bless you guys, and thank you for joining me on that throwback trip.